Mga kabayan, tila nakahanap ng kakampi ang mga miyembro ng KOJC mula sa pangalawang may pinakamataas na posisyon sa gobyerno at ito ay sa katauhan ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Sa ginanap na ika-39 na anibersaryo ng Kingdom of Jesus Christ na itinatag ni Pastor Apollo Sikibuloy, naging guest speaker itong si Vice President Sara Duterte. Sabi ng pangalawang Pangulo, nagsisisi siya dahil ipinakilala niya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga KOJC members noong nakarang eleksyon, kaya naman humihingi siya ng kapatawaran sa KOJC members dahil sa nangyayari ngayon na tila panggigipit ng administrasyon ni PBBM sa kanilang founder na si Pastor Apollo Kibuloy. Hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta niyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako, kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. This is a crisis. It is a disaster. Ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang ang naisip ko. Sabi ko, as Vice President and as a Dabawenyo, I will be there to comfort them. Dahil sa ginawang pagsuporta ni BP Sara dito kay Pastor Apollo Kibuloy at mga tagasunod nito, umani ng iba't ibang reaksyon sa ating mga kababayan ang ginawa ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Mike Abe, isa sa mga dating anchor ng SMNI at naging partner ni Kibuloy sa kanyang istasyon, lalong masisira at babagsak ang rating ni BP Sara dahil sa ginawa niyang pagsuporta dito kay Kibuloy kung saan ay maituturing na isang akusado sa iba't ibang kaso na pinaghahanap ng batas. Okay? Wala ho talagang comment po sa kanila. Ngayon, yung pa yung sinamahan ni Inday. Kaya ako, sa tingin ko, next survey, babagsak lalo. Kasi ang sinabi niya, yung harassment, ang binabanatan niyan, gobyerno. Ang binabanatan niya si Pangulong Marcos. Nagsisisi. Nagsisisi daw siya dahil nanawagan siya sa kampo ni Kibuloy na suportahan si President Marcos, Bongbong Marcos noong 2022 election. So nagsisisi na si Inday. Pinagsisisihan niya na sinuportahan si Bongbong Marcos. Nagsosorry siya sa mga tao dahil bakit sa kanyang pagkumbinsing suportahan si Marcos. So yung kanyang pagsisisi at kanyang pagbatikos dito sa sinasabing harassment tungkol sa pagpapatupad ng warrant of arrest, tahasang pagbatikos kay Pangulong Marcos. Tahasang pagbatikos sa ating mga batas at tahasang pagbatikos sa Philippine government. Ayan po. Paano makakatataas ang survey niya? Diba? Kung matino kang Pilipino, paano ka maniniwala kay Inday? Samantala sa pinaka-latest update naman sa kaso ni Bambantarlac Mayor Alice Go, 3 ahensya ng gobyerno ang nagsampa ng panibago at mabibigat na reklamo sa pangunguna ng NBI, PAOK at AMLAC para sa money laundering dito sa grupo ni dating Mayor Alice Go. The government will continue to investigate and uncover the perpetrators behind the illegal operations in Bamban and Porac Pogo Hubs. Sa investigasyon ng AMLC, lumalabas na si Guo ang punot dulo umano, kaya siya ang pangunahing respondent sa reklamo. Nasa 7 bilyong piso naman ang perang sangkot dito. Based on our findings, she is the principal in the money laundering committed in this case. She used several entities in transferring her money. It went to an entity. Ultimately, it ended up with Baofu. Sabi pa nga ng PAOK, posible umano nga ang mga kita mula sa pangsascam ng Lucky South 99 sa Porac ay ginamit umano para matayo ang Pogo Hub sa Bamban. Saan nagagaling yung pera ng Baofu? Partly from Lucky South 99, partly doon sa mga accounts ni Alice Guo that could not be explained kung saan naman galing. Ayon sa pinakahuling update at impormasyon ng DOJ, nasa Jakarta, Indonesia pa rin si Alice Go.
Sa ngayon, humihingi na sila ng blue notice sa Interpol laban kay Go. Hihingi rin ang DOJ ng red notice sa oras na masampahan na ng kaso si Go. Ayon naman sa AMLAC, nakapris pa rin ang mga bank account at mga ari-arian ng dating alkalde at ito ay pinalawig pa hanggang sa January 2025. And now that the AMLC has completed and in coordination with the DOJ and the other relevant agencies, we believe we have a very strong and airtight case of money laundering against the three named respondents. But of course, there will be due process afforded to all of these respondents. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ba kayo na babagsak lalo ang tiwala ng taong bayan dito kay Vice President Sara dahil sa pagkampi niya kay Pastor Apollo Kibuloy at pagbatikos niya sa gobyerno ni PBBM? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ika-39 na anibersaryo ngayon ng KOJC. Pero imbis na welcome banner ang sasalubong sa iyo sa gate ng kanilang cathedral, barikada ng pulis ang makikita mo. Mula sa labas kung nasaan nakapwesto ang media, maririnig ang worship service ng simbahan. Tuloy-tuloy ang kanilang pananambahan ngayong araw ng linggo. Patuloy naman. It's just that they will not be able to do it, I think, with the other cathedral. Pinayagan naman daw sila makapagprograma, pero di sila pinayagang magamit ang ibang bahagi ng compound. They're just outside sa mga plaza. We are expecting more people, legitimate members of the Kingdom of Jesus Christ. May mga IDs naman ng mga yan. Ang gate na ito, dalawang security ang umiiral, sa police at sa KOJC. Kanina, bahagyang nagkaroon ng komosyon. We have an order from the court po. You're not allowed to block the entry. Nangyari ito matapos hindi payagan ng ilang miyembro ng simbahan na papasukin ang ilang personnel ng PNP. Inaarakan yung tropa namin, ma'am. Hindi po. Naano lang po, na traffic lang po, sir. Pwede po kayo pumasok. Okay na yan, makikita mo agad. Medyo. Hinahanap ng ID, ma'am, ng ano. Of course, because you're rendering your duty po. Yung iba kasi, yung hinahanapan lang po ng ID, yung wala pong ID, yung wala pong ganyan. Matapos ang umano'y iligal na pagpasok ng mga kahinahinalang tao sa loob ng compound kahapon, mas naghigpit ang KOJC. Kung walang nameplate at ID, hindi na ngayon sapat ang uniforme ng pulis para maka-access sa loob. Kayo po ba, magpapasok po ba kayo sa office ninyo na hindi nyo kilala yung identity? It's just for precaution. It's for your protection and our protection as well. Bukod sa kanilang media team na SMNI, wala nang ibang media na nakaka-cover sa loob. Pero para sana maging balanse ang bawat ulat na aking ginagawa, sinubukan kong muli na makiusap na makapasok sa loob. Wala po talaga. But I have already raised it with the Board of Administrators. Hindi lang PTV, pero ito na rin ang isang linggo ng pakiusap ng mga kasama sa pamamahayag. Ito yung problema namin dito dahil ito mga kasama ko sa pamamahayag. Umaga hanggang gabi, nandito lang sa labas, nag-aantay ng pwede mangyari. Tulad nito ng ating kaibigan, si Gary De Leon ng TV5. 9 days na yan dito, pero mula nung kanyang day 1 hanggang ngayon, never pa siya nakapasok sa loob ng KOJC dahil nga sa napakarami mga requirements na kailangan muna i-accomplish bago makakover mula doon sa loob. Kung mapapansin ninyo, itong mga kasama natin sa media, ayan sila. Diyan lang sila, maghapon yan nandyan. Wala umaga hanggang gabi, nandyan sila. Nagtsatsaga sa init, nagtsatsaga sa uhaw, sa gutom, para lamang maihatid ang balita sa ating lahat. Dalawang clearance ang hinahanap nila sa media bago makakover sa loob. Please secure the consent, written consent from the PNP, and please secure likewise written consent from the KOJC Board of Administrators. Bukod sa mga presko na tulad nito na ikinakasa ng abogado ng KOJC, dito na lang muna sa kanilang sariling live coverage kami nangangalap ng mga kuha ng nangyayari sa loob. Taliwas doon sa pinapakita nila na doon sa binabalita ng mga bayarang media. Bayaran at bias ang tawag nila sa media sa kabila ng araw at gabing pagtutok sa mga nangyayari sa loob at labas ng compound. Mula sa dalawang boses, nakatuon ang taingan ng media, sa pulis at sa KOJC. Pero madalas na hindi nila nagugustuhan ang sinasabi ng pulis na kasama sa report ng media. Tulad na lang na lumabas ang report
tungkol sa tunnel at lihim na lagusan na nagmula lang naman sa pahayag ng PNP. Nagalit sila sa media. Nitong nakaraan, napabilang na rin ng PTV at iba pang media sa mga naharas ang ilang grupo ng KOJC. Inihingi na nila ito ng tawad. We have already advised some of the members not to do that, no? But there are other members really who are very frustrated. Bagamat naiipit sa umpugan ng pulis at pamunuan ng KOJC, pinipilit namin na maging balansyado ang bawat kuha, bawat pahayag. We have an order from the court po. Higpitan man kami sa impormasyon na aming kailangan. Hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta niyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako, kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po ang aking pagpapasalamat sa Kingdom of Jesus Christ, sa inyong paanyaya sa akin na dumalo sa inyong 39th anniversary. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Pangalawang pagpapasalamat ko po ay mula po sa akin personal. Ang pagpapasalamat ko sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin nung nakaraang halalan ng taong 2022. Ang susunod na pagpasalamat ay mula sa akin pa din, personal din sa akin, ang pagpapasalamat sa inyong lahat sa suporta ninyo sa aking trabaho noon sa Department of Education at patuloy na suporta ninyo sa aking opisina, ang Office of the Vice President. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Nasabi ko na po, unahin ko po muna ang mga naririnig ko at narinig ko rin na nasabi ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na sala manggunitanan ni Inday Sara, unidagan pa siyang presidente, dili ta magkalisod-lisod ani atong nasod. In another forum, I will thoroughly explain myself kung bakit ganon ang nangyari at ganon ang desisyon ko. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Ano kaya masasabi nyo rito? Kaya nga nagtatanong tayo. Kingdom of Jesus Christ, yung KOJC ni Kibuloy, ayan o, kinampihan na officially ni Vice President Inday Sara. Siya pa yung guest speaker sa anniversary kahapon. Officially, kinampihan na niya at naniniwala siya. At yung harassment daw na ginagawa ng gobyerno, grabe ha? So, Vice President Inday Sara, kumampi na sa kampo ni Kibuloy. Kaya nga tanong natin, tama ba yun? Kaya ako nagtatanong na tama kasi siya ay abogada, siya ay Vice President ng bansa. Ang pinaiiral ng police, rule of law, court order, warrant of arrest. Tapos ngayon nakakampihan mo yung pugante,
yung nagtatago sa warrant of arrest at sa kanyang kaso. So anong klase? Kaya nga ang tanong ko tama ba yun? Yung pagkampi ni Inday Sara Duterte sa Kingdom of Jesus Christ, tama ba yun? Ayan, malaya na po kayong makapag-comment dyan. At pangalawa ay yung isang title natin, PNP, suportado ng taong bayan. Ayan po. Kung ang Kingdom of Jesus Christ sinuportahan ni Inday Sara, ito naman mga kapulisan, suportado ng taong bayan. Until now. Okay? Pati mga korte, walang korteng tumututol sa ginagawa ng PNP kasi warrant of arrest siya na pinapairal ng PNP. Until now ay hindi pa rin po nanatiling nawawala pa rin si Kibuloy at ang kanyang kasamahan. Alam naman natin na 5 sila. Okay? Ipaparinig ko sa inyo itong talumpati po ni Inday Sara. Nakasabihin nyo kasi hindi totoo Nandun talaga siya. Nagpunta ho dun sa anniversary ng Kingdom of Jesus Christ. Bumatikos pa siya. Yung harassment daw sa KOJC. Kaya lang ang masasabi ko rito, mukhang mahina ang intelligence ni Inday Sara ng Office of the Vice President. Kasi naniniwala siya na mayroong 8 million si Kibuloy. Naku, hindi po totoo yan. Alam ba nyo ang record ng PNP? More or less mga 200,000 lang daw ang tao ni Kibuloy. Sabi ko malaki pa yun So kaya ko sinabing mahina ang intelligence ni Inday Sara, isipin mo naniniwalang mayroong 8 million. Na members si Kibuloy. Wala yun. Hindi ko totoo yun. Maniwala ka, nagpapaniwala siya dyan. So talagang kulay politika. Nagpunta si Sara Siguro dyan, akala niya matutulungan siya ng mga member ni Kibuloy pagdating ng eleksyon. Ako, si Gibo Chodoro na malapit kay, hindi nga na ipanalo Kawawa nga si Gibo Chodoro noong 2010 Naniwalang siya isusunod na Pangulo dahil yung sabi ni Kibuloy. Tapos wala naman na i-deliver. Ngayon, nung matalo, sabi niya, yun ang gusto ng ama, kaya sinunod ko Mga palusok. Anyway, pakinggan po ninyo itong talumpati po. May halong Bisaya at Tagalog ito, Taglis pero pakinggan natin. Siguro madidinig po ninyo itong talumpati ni Inday Sara Duterte. If they come from a place of violence, the kingdom nation is the expert on peace. Ay bang mo, anak? Bakit ang kaso, rape, kung peace daw, kapayapaan? Nagawenyos are peace-loving Filipinos. Ayan peace-loving daw ang Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy. Pero ang kaso, sexual harassment at qualified human trafficking. Inday, hindi ba alam yun? Parang iba yung sinasabi mo. Kung yan ay peace-loving, tunay sa kapayapaan, katahimikan ng kailang grupo, dapat walang kasong pang-aabuso sa kababaihan. Ikaw naman, nililigaw mo kami. And in fact, dili lang Dabawenyos, because the kingdom, nation, citizens can be found all over the country and around the world. Ayan, naniwala siya doon. Kung ang gidala nila, if they bring you violence, give them peace. Show them peace. Palapakan po yung mga member ni Kibuloy. That this is not about me and you. This is about the abuse of power and the assault on freedom of religion. Because the kingdom, nation, citizens can be found all over the country and around the world. Wala siya doon. Kung ang gidala nila, if they bring you violence, give them peace. Show them peace. So dapat madinig ni Kibuloy yan. Make them understand that this is not about me and you. Inulit na naman. This is about the abuse of power. Ayan So ayan, inulit niya. Mga abuso raw sa kapangyarihan. Kita mo Vice President po yan. Abogado po yan at Vice President ng ating bansa. Kaya ngayon yung tanong ko Sandali lang Yan nga yung sinasabi natin. Okay?
kumampi na siya sa kampo ni Kibuloy, kaya nga ang tanong, tama ba yun? Okay? Meron pang siyang kurso sinabi niyan eh. Sabi niya, anong sinabi niya ran? Kinut ko pa nga eh. I will always be with you in your darkness. Pakita ko meron sinabing gano'n. Ano ibig sabihin nun? Lagi niyo akong kasama sa inyong kadiliman. Darkness. Di ba ganon? Ganon? O sabihin, lagi kang kasama nila. Ganon. I will always be with you in your darkness. Yan ang sinasabi ng Vice President. O bahala na kayo kung anong Tagalog yan. Pero yun ang aking paniniwala. Lagi niyo akong kasama sa inyong kadiliman. Ano yun? Ano yun, Inday? Para sinabi mong kadiliman ang galaw ng kampo ni Kibuloy. Lagi niyo akong kasama sa inyong kadiliman. I will always be with you. Yan. In your darkness. Ayos ba yan? Umagang-umaga, Lunes pa naman, may bagyo pa naman dito. Grabe, hindi. Kaya tayo binabagyo. Ano mga pinagsasasabi mo? Isipin mo, sinabi mong lagi sa kadiliman. Bakit? Lagi bang madilim? Nasa kadiliman ba ang galaw ni Kibuloy? Kasi nasa ilalim yata ng lupa, madilim ngayon. Talaga naman, oo. Yan ba yung ating Vice President? Abogado, Vice President, naniniwalang mayroong 8 milyon. Wala nga, hindi nga na. Wala nga na ipanalo silang kandidato. Aber, sino bang senador man lang na ipanalong kandidato naman? Nag-a-assume lang yung mga politiko pag nanalo, tinulungan ni Kibuloy. Wala sila. Hindi nga sila Nung ko pa sinabi ito, napipilitan akong ulitin ko na, kaibigan ko pa naman yung kumandidato. Greg, pasensya ka na. Greg Canada, alam ko nasa Amerika na ito, nasa malayo na ito, hindi na ito kasali ni Kibuloy. Pero kailangan kong banggitin pasensya ka na Greg. Greg, baka nakikinig ka, namumonitor ka. Si Greg Canada na isa sa pinakamalapit kay Kibuloy, halos kadugtong na ng bituka ni Kibuloy yan, umalis sa kanya noong 2019. Pero alam ba nyo na yan ay pinatakbo ni Kibuloy na congressman sa 3rd District ng Davao, ang kalaban si Congressman Isidro Ungaw. Hindi nanalo si Greg eh. Hindi nanalo si Kibuloy, hindi nanalo ang Kingdom of Jesus Christ doon sa kanyang 3rd District na pinatakboy si Greg nga. Kaibigan ko pa naman. Greg, pasensya ka na. Hindi na ipanalo. Congressman lang eh. Diba? Congressman lang ang pinatakbo nila. Hindi pa nanalo eh. 300,000 lang ang boto ng congressman. Mananalo na eh. O baka nga wala pa 100,000 lang eh. O basta kung nasaan yung 8 million na sinasabi mo? Hindi nga totoo kasi yun. Napapapaniwala kayo dyan. Actually, ang report ng PNP, mga 200,000, wala pa raw 200,000. Lahat-lahat na yun. Okay? Wala ho talagang comment po sa kanila. Ngayon, yung pa yung sinamahan ni Inday. Kaya ako, sa tingin ko, next survey, babagsak lalo. Kasi ang sinabi niya, yung harassment, ang binabanatan niyan, gobyerno. Ang binabanatan niya si Pangulong Marcos. Nagsisisi daw siya dahil nanawagan siya sa kampo ni Kibuloy na suportahan si President Marcos, Bongbong Marcos noong 2022 election. So nagsisisi na si Inday. Pinagsisisihan niya na sinuportahan si Bongbong Marcos. Nagsosorry siya sa mga tao dahil sa kanyang pagkumbinsing suportahan si Marcos. So yung kanyang pagsisisi at kanyang pagbatikos dito sa sinasabing harassment tungkol sa pagpapatupad ng warrant of arrest, tahasang pagbatikos kay Pangulong Marcos. Tahasang pagbatikos sa ating mga batas. At tahasang pagbatikos sa Philippine government. Ayan po. Paano makakatataas ang survey niya? Diba? Kung matino kang Pilipino, paano ka maniniwala kay Inday?